Itong si Robin Padilla, sabi ng kanyang asawa na si Mariel Padilla, hindi na daw tatakbo sa 2028 election si Robin Padilla. Duterte supporters po ang swak sa kanila kung hindi si Robin Padilla, si Marcoleta. Basta wala ng Marcos Padilla. They don't deserve him. Sabi dito sa report ng Daily Guardian, Senator Robin Padilla has decided not to seek another elected post in the 2028 elections. His wife Mariel Padilla said na hindi na tatakbo sa anumang elected position. Dumiretso na lang siya sa kanyang dating karir, yung pagiging artista. Doon siya bagay eh. Pero sa pagiging senador po, sayang ng slot. Yung buhay anya namin, ng aming pamilya, yung lifestyle namin has remained unchanged. Since Robin entered public office, wala kaming bagong kotse. Simula nang si Robin ay nanalo, wala kaming bagong bahay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung mga kaganapan sa ating bansa. May iba naman tayo ng topic kasi sabi dito sa balita, itong si Robin Padilla, sabi ng kanyang asawa na si Mariel Padilla, hindi na daw tatakbo sa 2028 election si Robin Padilla. Di ba buti naman po? Yan kung totoo. Kaya lang, pagaling po sa kampo ng mga Duterte, ang mga kwento, hindi ka panipaniwala, laging baliktad. Diba, si Robin gustong patakboy ni Panelo bilang vice-presidente ni Achaki. Kaya malabo kung may pangarap mga kababayan si Amy Marcos. Ayaw ng mga Duterte supporters kay Amy Marcos. Kasi sa tingin ng mga Duterte supporters, ginagamit lang ni Amy si Sara. Yan naman talaga po ang totoo niya. So sa mga Duterte supporters po, ang swak sa kanila kung hindi si Robin Padilla, si Marcoleta. Basta wala ng Marcos. Allergic na sila, mga kababayan sa Marcos, kasi hindi nakuha yung gusto nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung balita. Sabi ni Mariel Padilla, they don't deserve him. Sabi dito sa report ng Daily Guardian, Senator Robin Padilla has decided not to seek another elected post in the 2028 elections. His wife Mariel Padilla said, adding that there are times she feels the public does not deserve him. Butit na-realize ninyo, talagang we don't deserve the presence in the Senate. Kahit kababayan ko kababayan namin, Bicolano yan si Robin Padilla. Yung tatay niya, dating gobernador ng Camarines Norte, si Roy Padilla. Pero hindi natin gusto ang kanyang mga actuations, ang kanyang mga ginagawa. Lalo't nang sabihin niya, kahit tunugin pan anya ninyo ako, mangangamoy Duterte ako. Wala namang sana problema yung magtanaw ng utang na loob. Kasi kaya sa ganyan, si Digong kasi yung nagbigay sa kanyang absolute pardon. Diba nakulong yan si Robin for illegal possession of firearms. Binigyan siya ng absolute pardon ni Digong. Kaya nagtatanaw siya ng utang na loob. Pero yung i-claim mo na ikaw ay isang Duterte senator na wala ka ng ibang pinaglilingkuran kundi yung mga Duterte, that is unfair sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Kasi sumusweldo ka mula sa taxes, hindi man po sumusweldo ka mula sa pondo ni Digong, kundi from the taxes of the Filipino people. Pero yung paglilingkod mo sa iisang tao na lang, that is unfair talaga. And then, so tama si Mariel Padilla. They don't deserve him, referring to the public. We don't deserve talaga na maging senador ka pa to seek another term sa pagka-senador. So, tama itong desisyon ninyo kung totoo na hindi na tatakbo sa anumang elective position. Dumiretso na lang siya sa kanyang dating karir, yung pagiging artista. Doon siya bagay eh. Pero sa pagiging senador po, sayang ng slot na pwede pa naman sana maibigay sa mga deserving candidates na may tamang kwalifikasyon bilang isang senador. Yung mga magagaling na congressmen, the rising star in Congress tulad po ni Luistro, yung mga Quadco members po, mga bright, dapat yung mga nagiging senador po ay galing muna sa mga mababang posisyon sa local government, konsihal, mayor, board member,
vice governor, governor, congressman for years para maka-acquire sila ng tamang experience mga kababayan sa public service, sa legislation lalo na, pagiging congressman siguro, and later on, tatakbong senador. Base po mga kababayan sa credentials, hindi dahil sa pagkanta ng Wonderful Tonight lang at kinilig yung mga tao kasi artista ka. Nadala sa kilig dahil sa pagkanta mga kababayan ng Wonderful Tonight. O ito na tayo ngayon. Sayang yung slot, nasira ang reputasyon ng Senado. Sa bagay, may kasalanan nito yung mga botante. Kasi nag-top notcher pa, 26 million yung boto. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. At ngayon, nakita ninyo, walang ibang pinagsisilbihan, pamilya Duterte. So ito yung balita ng Daily Guardian. Mariel made the remarks during a recent guest appearance on Unplugged where she was asked about her husband's plans after his current Senate term. Sabi ni Mariel Padilla mga kababayan, yung buhay anya namin, ng aming pamilya, yung lifestyle namin has remained unchanged. Since Robin entered public office, wala kaming bagong kotse. Simula nang si Robin ay nanalo, wala kaming bagong bahay, wala kaming bagong kung ano man nakatas ng pagiging senador ni Robin. So yun ang aking taas noong masasabi. So tama talaga na wag na siya tumakbo sa pagka-senador kasi hindi man pala nagbago yung buhay ninyo. Yung dating kaya ninyong bilhin, hindi na nabibili ni Robin. Yung kayang bilhin niya sa pag-artista. So very good. That is a great realization. Tama nga, pero wag yung pambobola na tulad na ginagawa ng mga Duterte. Hindi tatakbo pala. Tingnan natin kasi ganyan ang style ng mga Duterte. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi nga mga kababayan, iba yung sinasabi sa ginagawa. Sa totoo, gigil na gigil. Laway na laway sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Pero ibang sinasabi, paayaw-ayaw. Mariel also described her husband as a public servant rather than a traditional politician. I still believe that Robin is not a politician. I feel that a title for Robin is a public servant. Para sa akin, yun na. Siyempre, sasabihin ng iba, siyempre, asawa ka. Di yan ang sasabihin mo. Di sige, basta ako ganon ang paniwala ko. Normal man talaga sa asawa na pagsabi ng ganyan. Unless nagkahiwalay na. Iba na ang sinasabi pag nagkahiwalay na. Ganon lang yan. Pag magkasundo pa, iba ang sinasabi. Pag nagkahiwalay na, masasama na yung sinasabi. Sasabi niya, minsan napapaisip ako, natapusin na lang termino bilang senador or sometimes kapag nasabi na out of context na parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. And then again, there were those days that when I see the indigenous people, when I see the Muslims, how they are so grateful to him, so parang paano sila umaasa sa kanya? So paduda, pwedeng magbago pa. Kasi paano yung mga umaasa sa kanya, yung mga Muslim? May ganon. Malinaw na propaganda lang itong ginagawa ni Mariel Padilla para isipin ng mga tao. May puso para sa mga ordinaryong tao si Robby. Malamang niya, Mr. Maravillas, drama lang. Normal sa kanila yung magdramang ganyan. Appealing to emotions kasi artista nga. Pag artista, mahilig sa drama. She added that her husband has already decided not to run in the 2028 elections, including for the vice presidency. To tell you the truth, ayaw niya yung mga people na yon nati-turn off siya sa mga nagsasabing tumakbo siya vice president. Nagdesisyon na siya, hindi na siya tatakbo. Ayaw na niya. He's always saying that because nababagalan siya sa mga bagay-bagay. Nababagalan. Bakit hindi siya, no? Siya yung gumalaw. Senador na siya. Ano pa yung iniintay niya? Yung dapat na trabaho ng isang senador, doon ang dapat focus niya. Hindi sa kung ano-anong drama. Legislation. Ginusto niya yan, di doon dapat ang focus niya. Hindi yung mga trabaho ng executive siguro tinutukoy niya na nababagalan siya. Nababagalan siya kasi hindi niya kaalyado ang nasa posisyon. Bulag siya sa katotohanan na marami nang nagawa na lampasan pa yung mga nagawa ni Digong. In just 2 years ng ating Pangulong Bongbong, nalampasan. Kaya naiinsulto sila. Kaya pilit nila na dinidestabilize ang Marcos administration. Ayun man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.